Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Kamusta po kayong lahat? Ito po ang inyong bonus reading for mid-October, problem solved and manifestations confirmed. Kaya Taurus, kunin nyo lang po yung mga karasalit kayo ha and use your intuition. Thank you again po for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po talaga yung tanging paraan para po supportahan po tayo. So thank you, thank you, thank you. I love you. And hindi ko po tinitake for granted yan. So thank you po for your love and support. So let's start. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what's blocking you, ano yung humaharang sa problema mo at sa manifestations mo, you have the Four of Wands. In the area of what you need to do, ano kailangan mong gawin, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Star card. Yes, napakaganda. In the area of what's coming in, anong papasok sa'yo this time? Wow! Ten of Cups, fortune after difficulty. Napakaganda. I-like mo tong video na to activate this energy. In the area of your divine messages, you have, wow, the Fool card. Napakaganda for you. In the area of your fortune, meron ka, wow, the Lover's card. Napakaganda. In the area of your future, you have the Five of Pentacles. Lovely. At ang missing part daw sa buhay mo, kung ano yung kulang na kulang this time para ma-solve na yung problema at makuha na yung minamanifest, ito yon, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, your lingering energy, in the background, you have the Five of Swords. Kitang-kita ko rito, Taurus, na ikaw ay binibilinan this week, this time. Kung kailan mo ito mapapanood, sabi ng spirits mo, time na for you to get out of something or somewhere na hindi na worth it. Parang nadidrain ka lang dyan, sumasakit lang ulo mo, puro stress, puro worry. Parang sabi mo, worth it ba lahat ng to? Parang nakita ko rito na huwag ka daw makipag-engage this time with drama, with conflict. Kung mayroong mga issue na sinasabi against you, parang ikaw na daw ang umiwas. Sabi mo, kapatol-patol ba to? Ibibig deal ko ba lahat ng to? So, your power this time in your background is to alamin kung ano ang kapatol-patol, kung ano ang worth ng time mo, at kung ano yung mga bagay na, ay, I'm bigger than this, hindi ko yan papatulan. Doon na lang ako magtsatsaga o doon ko na lang ililipat ang energy ko sa mga bagay na importante sa buhay ko. And you don't want other people na sirain o madistract ka nang dahil lang sa kanila. Time na for you to really value what's important. Okay? So, avoid drama, issues, conflict. Sabi mo, lagi mong itanong sa sarili mo, worth it ba to? Big deal ba yan? Tatagal ba sa akin yan? Kapatol-patol ba yan? Mga questions sa ganyan para ma-assess mo this time, para ma-solve agad ang problema, para makuha agad yung minamanifest mo. Okay? At your center, you have the Page of Pentacles. This is your core energy this time. Ito yung current energy mo, kumbaga. So, Page of Pentacles, may bagong darating sa buhay mo. Kitang-kita ko to, whether love or new opportunity, new money, o meron kang tinutumbok na talagang goal this time and you're telling yourself, kailangan magawa ko ang lahat. Kailangan ma-apply ko yung napag-aralan ko dito. Kailangan mabusisi ko. Hindi ko to dapat i-take for granted because baka makaalpas sa kamay ko to o kaya baka mapunta sa iba. Kaya ginagawa mo ang lahat. Nag-focus ka dito. Kitang-kita ko na you're putting all of your parang priority para dito. Ito yung nasa taas ng priority list mo this time. Kasi sabi mo, it's now or never, kailangan kong husayan. Either some of you na promote pero maraming issue sa paligid o kaya may nakuha kang pera, meron ka na panalunan na pera or may nakuha kang sahod or bayad or reward from something na medyo mataas ang kilay ng iba sa'yo. O may pinanggalingan tong napaka-masalimuot na proseso kaya pagod ka, hirap na hirap ka, pero somehow you feel like worth it lahat ng ito. Itong nakukuha mong ito, ang blessing na ito. And ayaw mo nang tignan yung ginagawa ng iba. I'm seeing here that you're really, really focused on the success ng bagay na ito, which is good. No? Kaya asahan mo this time that yung pinaghihirapan mo sa isang bagay, may patutunguhan yan. Okay? I-clarify natin si Page of Pentacles. Page of Pentacles being clarified by the Sun card. Yes, this time around, you need to be happy. You need to be positive thinker at magkaroon ka ng malino na pananaw pagdating sa mga inaalagaan mo. Kung ano man po itong bagong dumating ha, maaaring pag-ibig or bagong trabaho, sideline, promotion, or nakapasa ka sa interview, nakapasa ka sa initial na
na training, kumbaga, no? So, meron ka talaga nakuhang bago. And you feel like, kaya ko ba ba? Kaya ko ba to? Yes, kaya ko to. Think positive lang daw. Just enjoy it. Have fun. Habang ginagawa mo yung proseso, wag mo daw bigay ng sarili mo ng pressure masyado. Just do it like a kid. Para kang bata na uhaw sa impormasyon, uhaw sa experience, uhaw sa mga maaaring maganap. Diba ganun yung mga bata na parang they want to try, they're enjoying the good things. Pag may bago, gusto nilang kunin. So, maging positibo ka lamang sa pagpasok ng bagay na ito and everything will be fine. Okay? Huwag mo na isipin yung mga mali. Huwag mo na isipin at mag-focus ka sa mga bagay na hindi maganda, no? Let go that, tumingin ka sa kabilang side and think positive. Okay? In the area of what's blocking you, ano yung humaharang kay Taurus para makuha niya yung binamanifest niya at para masolve na niya yung problem niya? You have the Four of Wands. Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo na marami kang mga gastusin or marami kang mga luxury or hindi necessary na mga bagay-bagay tapos binibili mo o kaya doon na pupunta imbes na mag-focus ka sa importante. Parang ganyan. So, avoid excessive buying ha. Avoid luxurious things. Alam ko mahilig ka sa mga material things o sa mga gandang bagay. Pero panahon ngayon para mag-focus ka daw sa talagang mahalaga lang and tumbukin mo daw yung issue. Tumbukin mo daw yung goal mo and magkaroon ka doon ng undivided na focus or undivided attention. Kasi nakita ko rito maraming mga etche-boreche sa paligid na nagiging distraction mo. Halimbawa, si kumpare, si kumare, yayain ka na lumabas dito, kumain doon, bumili dyan. Nawawalan ka ng oras sa mas magandang goal mo or sa para maabot mo na yung finish line. Maraming mga harang, no? Nakita ko rin dito overindulgement. Parang imbes na mag-focus sa ginagawa, party-party, inom dito, kain dyan, labas dito, celebration doon, video okay dyan. So, nakita ko rito, there are a lot of times na nagre-relax ka with the company of other people. Dapat daw, wag daw muna magkaroon ng premature celebration. Dapat daw, gawa muna hanggang sa matulayan natin yung tagumpay, hanggang sa ma-confirm natin na okay na, settled na before we celebrate. Parang ganyan. So, wag ka daw magkaroon ng premature celebration. Just tumbukin mo muna and mag-deny ka daw muna sa mga invitation ng iba. If there's a party, birthday, kung nakikita mo na harang ito sa schedule mo, sa mga tinatrabaho mo, learn to say no muna. Okay? The Four of Wands is being clarified by tumatapon. Wait lang, excited yung mga cards para sa'yo. Sabi niya, ano ba? Sinabi mo na yung clarifications pa nagkapa-clarify ka pa. The Four of Wands, yes, the Magician card. You can do it. Kayang-kaya mo daw ma-achieve, kayang-kaya mo maabot. Pero nakikita ko rito meron kang escapism. Parang imbis na tumbukin mo, minsan napapatingin ka sa kabila, may inaasikaso ka ibang bagay. Nakita ko rito yung procrastination. Meron ka daw mga bagay na pinagpapabukas mo, pinagpapaliban mo kasi parang hirap-hirap, napaka-komplikado, kaya parang ina-avoid mo o mamaya na yan, bukas na lang yan, next week na lang yan. Kayang-kaya mo naman siya. So parang sabi rito, learn to face the problem or learn to face the truth agad-agad or kung rin dapat asikasuhin na. Kasi narinig ko rito with the Magician card, posible naman eh. Doable naman siya eh. Kayang-kaya mo naman siyang harapin eh para makareach ka na sa finish line. Okay? In the area of your blocking, bigyan kita ng dalawang cards, control issues. Yan. Nakita ko rito na control mo daw yung sitwasyon kaya parang lalong tumatagal or hindi ka talaga makarating-rating doon. So, fear of losing power or false security leads to vulnerability. Release, trust, and empowerment. Mas kailangan mo harapin siya ngayon kaysa iwasan. At tama na yung overindulgement na naghahanap ka ng excuse or para escape para maharap to. Kailangan harapin na kasi kayang-kaya mo. You are the magician this time. And then inner balance, what you resist persists. What you accept transforms, wholeness and duality. Yes. Kung ano daw yung mas pinipigilan mo, lalo siya lumalapit sa'yo. Kaya kailangan harapin na dead on, head on, para matapos na at masolve na talaga. Okay? Tama na pag-iiwas. Okay? In the area of what you need to do, you have the Ten of Swords. Alam ko, hirap na hirap ka na. Bagsak na bagsak ka na ngayon o kaya parang feeling mo, may labas pa ba ako dito? Ang dami nagpapahirap sa akin, ang dami bumabalakid, ginagawa ko naman yung tama, I want to win, I want to achieve, gusto ko makalagpas. Pero bakit ang hirap-hirap?
Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, that you need to help yourself to stand up. Okay? Nakita ko rito na masyado ka daw nag-dwell do sa mga bagay na dapat nang bitawan. Especially yung mga bagay na nagkamali ka. Parang may mga regrets ka eh. And may mga bagay ka na parang iniisip mo, mapapikit ka na parang, ay, bakit ko ba ginawa yun? Ay, bakit ba ako nagkamali dyan? So, palagpasin mo na, let go mo na. Nasaktan ka na dun eh, natapos na, di ba? So, learn to move on, i-accept mo yung mistakes mo, i-accept mo kung saan ka nagkamali, and then taas na ulit. Laban ulit sa buhay. Lahat naman ng tao nagkakamali, di ba? Lahat naman ng tao nagko-fall short. So, ikaw, ganun ka rin. Normal na tao ka lang. So, ngayon, tumayo ka, stand up, harapin mo yung buhay mo moving forward. Kung natalo ka man, nalugi ka man, nasaktan ka man, kunin mo yung lesson mo doon, and then, move forward. Huwag ka na mag-dwell sa mga taong yan. Kung ayaw mo pa silang patawarin, then so be it. Pero kailangan mong patawarin ang sarili mo para makapag-move on ka, okay? The Ten of Swords, nakita ko rin dito, rurok na to ng pain, ha? Dulong-dulo na to ng lahat ng pain mo at pagbagsak mo. After this, kailangan mo talagang tumayo na. Narinig ko, makakarinig ka ng good news sooner than later about something. Magandang balita ito tungkol sa bagong simula mo. Meron ka ng bagong gagawin na magpapa-excite sa'yo. Kaya ang payo sa'yo for your Taurus na ibangon mo ang sarili mo, ha. Kasi kahit gaano karami ang opportunity, pero ikaw mismo nandito ka pa rin sa pain na to at sa bigat na to, mahasayang lang lahat ng opportunity. So tell yourself today, babangon ako, lalaban ako, kakalimutan ko na yung past, kakalimutan ko na yung mga pagkadurog ko at ipapanalo ko to this time. Okay? The Ten of Swords, clarify natin. Nakita ko rin dito na sabi ng spirit guides mo na kung hindi ka babangon today, kailan pa. Okay? Iikot ang mundo kahit na nakalagmo ka dyan. So make sure na hindi ka papakulong sa kumunoy. Okay? The Ten of Swords, you have the Four of Pentacles. Yes, tama na daw yung pagyakap mo sa mga bagay na mapanakit na. Alam mo, masakit na, mahirap na, pero kinakapitan mo pa rin kasi umaasa ka pa rin na magbabago siya. O umaasa ka pa rin na kaya mo tong paikutin pa in your favor. Pero hindi na eh. Learn daw to let go para mag-let go din yung bigat para pumasok na yung mga bagong bagay. Hindi daw makapasok-pasok yung mga bagong bagay kasi nakakapit ka pa dito. So learn to let go so that the new beautiful things will come in. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the star card. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Bumangon ka ulit, magkaroon ka ulit ng pag-asa na makukuha mo to, mababago mo pa ang buhay mo, na meron pa naghihintay para sa'yo. Nakita ko rito, continue watering. Tubigan mo doon, tubigan yung buto na tinanim mo tungkol sa pangarap mo. Huwag mo daw sukuan yung pangarap mo. And kung ngayon nalulugmok ka, parang feeling mo you're so alone, you're so parang defeated, may chance ka pa daw eh. Buhayin mo yung feeling sa loob mo na kung ano man na nangyari before, kayang-kaya ko makalagpas dyan. Kayang-kaya ko makabitaw sa gulo na yan at maka-move forward with a new slate, with a new beginning. May pag-asa pa. Buhayin mo yan. And you are closer to your dreams. Okay? Favorite ka ngayon ng universe. Nasa sayo ngayon yung pabor para gumanda ang buhay mo. Yun ang habulin mo. Okay? Star card, nakita ko rin dito na unti-unti nang gumagaan yung sitwasyon. Unti-unti nang gumaganda yung lagay mo. Nanggaling ka sa isang tower moment na parang sobrang bigat. May mga nawala. May mga nahirapan ka, no? Sa view parang humina din ang resistensya mo, no? Ngayon, unti-unti ka daw makakabawi at doon ka mag-focus sa improvement ng buhay mo patungo sa katuparan. Star card, you have the Eight of Swords. Yes. Huwag mo daw isipin na hindi mo kaya. Huwag mo daw isipin na hindi mo maaabot. Kasi abot kamay siya eh. So para ang kalaban mo daw this time, ikaw, sarili mo, na lagi mo iniisip na, ay baka wala na ako, ay baka lugi na ako, ay baka napaglipasan ako ng panahon, ay baka hindi ako enough, baka hindi ako deserving. Ikaw daw ang nag-self-sabotage this time. So make sure na laksan ang loob, makaisip ka pa ng paraan, makaisip ka pa ng diskarte para maabot ang pangarap. So don't lose hope, okay? In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time, you have the Ten of Cups. Ten of Cups all about you believing that whatever you're trying to manifest, bababa siya sa'yo. Makukuha mo siya this time. Nakita ko yung napakalinaw na ilaw sa patungo doon sa dream mo. I'm also seeing here that family happiness matters this time. No? Kitang-kita ko na yung kaligayahan ng pamilya mo, kaligayahan mo din. Fortune after difficulty ito. Talaga makakalagpas ka na, giginhawa na ang buhay mula sa pinagdaanan mong masakit at mahirap.
Marami kang natutunan, especially here kitang-kita ko rito na you are now embracing something for the family. Happily ever after card to ha. So, kung meron mga issue sa pamilya, issue sa bahay, issue sa pangarap for the family, unti-unti nang bumubuti yan. Unti-unti nang gumaganda in your favor. Kaya huwag ka na malungkot, huwag ka nang masaktan. Nakita ko rito for the kids, para sa mga anak. Nakita ko rin dito meron kang family wish eh. Family wish na unti-unting mabubuo this time. So, congrats po. Clarify natin. Ten of Cups. O, nakita ko rito ultimate happiness eh. This time around liligaya ka about something pertaining and related sa family. Probably yung bahay mabibili na o yung bahay mabibenta na. Kitang-kita ko rin dito that I don't know, may nakita akong dokumento tungkol sa pamilya na inaasikaso. Biglang boom, nandyan na. Kompleto na, approve na, parang ganyan. So congrats po. For the family, for you, ultimate happiness to. Matagal nyo na tong wish. And this time around, makakompleto na siya. Ten of Cups, the Two of Swords. Ooh, yes. Nakita ko rito that you are now happy with your decision with the family. Sabi ng spirits mo, meron ka daw desisyon na sobrang bigat before na related sa pamilya. Pero ngayon, makakabuo ka na ng desisyon. Tatapang ka na, no? Mawawala na yung bigat o trouble or obstacle sa pagde-decide mo. And then, maluwag na sa loob mo. Natanggapin yung desisyon. Halimbawa, moving somewhere else or moving to a different job. Pero yung decision mo na akala mo mahirap, pero maganda pala kasi much better siya sa pamilya mo, parang ganyan. So halimbawa, lilipat ka ng ibang trabaho, nakakatakot, nakakakaba, pero marirealize mo na, ay, mas makakabuti pala to for the kids, for the family. And ito yung simula ng pag-abante ng pamilya mo. So, your decision is the right decision. It will lead you to a satisfied family life. So, congrats po. For some of you, nakita ko rito that your decision will involve your next level. Parang some of you bubukod na or bubuo ng sariling pamilya and nag-decide ka to paano gagawin to ngayon. Kasi nanggaling ka sa parang mahirap na sitwasyon, mahirap na desisyon, pero ngayon parang buong-buo na yung loob mo to decide and it will make really a happy family life for you. So, parang lahat ng family members mo or kung ano man yung version mo ng family, lahat sila happy sa decision mo, parang ganyan. So, congrats po. In what's coming in, you have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Yes, nakita ko rito na kung ano man yung definition mo ng pamilya, kung ano man yung mga taong sumusuporta sa'yo, nandyan sila. And you will feel at home, you will feel so happy with them. Ramdam na ramdam mo yung suporta at pagmamahal nila. Parang kung ano man yung gulo ng mundo, alam mong meron kang uuwian at doon safe ka, doon happy ka. Okay? Another message, you have get the big picture, view from the above. Yes, kung nanggaling ka sa gulo ng buhay, gulo ng sitwasyon, whether sa trabaho man, sa pamilya, sa pangarap, makikita mo na, ay hindi, lawakan ko lang ang pag-iisip ko, hindi ko na kailangan mag-dwell pa sa negativity, merong kaligayahan akong dapat i-keep sa life ko at doon ako dapat pumunta. Yun ang kaligayahan at kalayaan na kailangan kong mas pahalagahan kaysa sa mga negatibo. So, napakaganda for you. In the area for divine messages, the full card, kitang-kita ko rito yung pagsubok mo ng bagong bagay. Especially here, may bagong papasok sa'yo. Sabi ko nga sa'yo sa current energy mo, you're accepting something new eh. Pwedeng new job, new opportunity, new love, or new endeavor or new position. Meron talagang bago kang ipaprioritize na kailangan talagang happiness mo, thinking positive, that it will go out in your favor. And here, ang payo sa'yo, huwag ka matakot sumubok. Huwag ka matakot mag-try, no? Because nandoon nakasalalay yung growth sa buhay mo. Gusto mo magkaroon ng bagong pera o pagtaas ng antas ng buhay mo, so paano mo siya makakamit kung nakakulong ka sa limitado mong mundo. Ngayon, just be brave, be bold, try something else na hindi mo pa nagagawa. And nakita ko rito that you will enjoy it. Makikita mo na, ay, kaya ko pala. Ay, time na pala to try something new for me. So, napakagandang bagong simula. Try something new, do something na hindi mo pa nagagawa before, pero malakas ang loob mo. Sabi mo, kaya ko na to, magagawa ko na to. And that is something that you will see na lalayo ka na sa lahat ng pain from the past. You are now growing, evolving, and reaching new heights. Okay? The full card is being clarified by
The Six of Cups, yes. Away from the past. Panahon na daw para mag-turn around ka. Kalimutan na yung pagiging nostalgic from the past. Alam ko yung mga time na to napapaisip ka na, ay paano ako 5 years ago, 10 years ago, na-miss mo yung childhood friends mo, na-miss mo yung childhood home mo, na-miss mo yung dati mong trabaho. Talaga may something in the past eh. Napapaisip ka, nostalgia ka, parang ganyan. So, after reminiscing the past, ito na yung pagkakataon mo to move forward. So yung mo, time na for me to start something else, start something new, magkaroon ng bagong bagay para umasenso na, para umabante na, no? Kasi wala ka na mapapala sa past. Time na for you to level up and chase new things, okay? In your divine messages, lost but never alone. Yes, hindi ka mag-isa. The family is here. Your loved ones is here. Kaya kung feeling mo nahihirapan ka mag-decide, panghugutan mo yung mga mahal mo sa buhay. Magkakaroon ka ng gasolina sa dibdib mo para mag-decide on new horizon. Now, the message you have, it isn't about being right. It's about doing the right thing. Yes. Hindi mo kailangan maging tama, pero kailangan mong gawin yung feel mong tama. Hindi mo kailangan makinig sa tama ayon sa ibang tao. Pero kung ramdam mo na ito yung tamang gawin, do that. Because alam ko, diyan nakasalala yung tagumpay, satisfaction, at contentment mo. Okay? In the area of fortune, you have the Lover's card. Kitang-kita ko rito talagang successful love life. Meron po sa inyo this time around talagang kung nag-date kayo, naku talaga namang mapapa-oo mo yan. O kaya darating na yung Mr. Right or Miss Right. O kaya kung meron kayong problema sa pag-ibig, maayos nyo yan, masasolve nyo yan this time. Lahat ng cloud o yung mga hindi malinaw, yung mga super labo sa ugnayan ninyo, magiging maayos na yan this time. So kung meron kang interview, connection, nakita ko rin dito, negotiation or approval, nakita ko na magiging maayos yan for you. Some of you din, for other Taurus dyan, kitang-kita ko na this time around, malalaman mo na yung mga bagay na pipiliin mo about something. Kaya kitang-kita ko rito, meron kang desisyon, at magiging panatag ka sa desisyon na yan, at ikakaligaya to ng pamilya mo, hindi lang ikaw. So, talagang bold decision ito, at very, very kontento ka dito at papanindigan mo to. You will give your full commitment sa choice mo na ito and it will be fruitful para sa'yo. So, like the like button there to activate that the choice will be fruitful for you. Okay? The Lover's card is being clarified by you have the Seven of Wands. Seven of Wands all about you proving them wrong. Talaga mapoprove mo sa kanilang lahat na yung choice mo this time, yung iyong pinili, yung iyong desisyon ay tama. No? Kitang-kita ko rito na namayani ka sa taas, ikaw yung talagang I'm hearing sinabi mo, see, tama ako, 'di ba? Parang 'yun ang sinabi mo sa kanila, sa mga doubters mo, sa mga tao nagduda sa iyo na pinili mo to, pinanindigan mo to, na ito yung decision mo, no? Maraming mga tao sa paligid mo ang taas kilay, especially here with the Five of Swords. Marami ka na ring pinutol ng mga ugnayan o sigalot or conflict with other people, pero you defended this position. Sabi mo, ito ang gusto ko, ito ang pangarap ko, hindi ako makikinig sa inyo. I'm gonna defend this. And ma-prove mo sa kanila tama ka. You're gonna win this. And ngayon, parang natuto ka na. You will put boundaries against other people na talagang hindi naniwala sa'yo o nagduda sa'yo. And you're now this brave person to really embrace more. Panindigan to kasi napatunayan mo na kaya mo. At successful siya in your part, okay? In your fortune, bigyan kita ng cards. Unang-una, club, someone will try to make you do something against your will. Yes, may mga tao na pinipilit kang gawin yung isang bagay pero sabi mo, ayoko. Meron kang paninindigan sa sarili mo na ayaw mo nang gawin yung mga bagay na hindi bukal sa loob mo. Owl, good advice from a wise person. Makakatanggap ka raw ngayon ng payo mula sa isang tao na papaniwalaan mo at bibigyan mo ng chance. 3, affairs with your family. Yes, ito yun. Talagang pampamilya to this time around. Good news about the family or issue about the family na mahatapos na. Magkakaroon na ng resolution. So, congrats po. Another message you have, haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, yung mga bagay na ginawa mo, panahon na para kubrahin niya this time. Mountain road, you are on the road to success. Yes, nasa pwesto ka, nasa daan ka ng tagumpay. Congrats po. And then flowers, happiness. Napakaganda. Meron ka daw kaligayahan this time after watching this. Okay? In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, huwag ka na mag-dwell sa struggle mo, sa mga bagay na wala ka, sa mga bagay na kahinaan mo.
always use your talent and skills kung saan ka magaling moving forward. Kasi kapag lagi mo daw pinagtutuunan yung mga bagay na wala ka, mga bagay na mahina, yung mga bagay na hindi mo kayang abutin, ay lalong hindi mo maaabot. Always think positive. Always use your advantage in your advantage. At doon magsisimula yung pagtaas mo. Nakita ko rin dito kapag may dumating na tulong, accept it. Because yan tulong na yan, baka yan yung bigay sa'yo ni God. Kaya wag mong iwasan or wag mong hindian yung mga tulong sa'yo. Baka yan na lang yung tanging paraan na kaloob sa'yo ni God para umasenso ka na. 5-5, both cards are telling you change. Okay? Wag ka na mag-dwell sa negativity. Use your advantage talaga para maka-asenso ka. Okay? Saan ka ba magaling? Tanongin mo sarili mo. Saan ba ako magaling? Saan ba ako mahusay? Yun ang gamitin mo moving forward. Okay? 5 of Pentacles. You have the 6 of Pentacles. Yes, panahon na para ikaw ay equal give and take. Pag alam mo nahihirapan ka sa isang bagay at parang hindi na gumagana, learn to maneuver. Alamin mo sa buhay mo kung ano yung valuable, kung ano yung meron ka nahihita kaysa sa wala. Doon ka mag-focus more. Halimbawa, sa friendship na ito, puro sila utang lang ng utang, na-realize mo, ay ginagamit lang ako ng mga to hindi to equal give and take Learn to cut ties with that. Halimbawa, tong pangarap na to, 10 taon mo nang inaasikaso pero wala pa rin nangyayari. Baka panahon na para pumunta ka sa isang bagay na alam mong may chance ka. Kumbaga, meron ka maihita, meron ka makukuha. And wag ka na mag-dwell sa mga bagay na dire-drain ka lamang or ikaw lang hinuhut-hutan pero ikaw in time of needs wala ka namang mapala sa kanila, parang ganyan. Time na do para i-revisit mo yung equal give and take, okay? What's missing in your life? Ano yung kulang na recipe, Taurus, para ma-manifest mo na this time yung manifestation mo at makuha mo na yung solusyon sa problema mo? You have, wow, the 4 of Pentacles. Nakita ko rito, let go. Let go mo na yung mga bagay na negativity, yung mga bagay na mali, yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. 4-4 is here telling you you are protected, you are guided, okay ka, safe ka with you and your family. Kaya yung mga bagay na kinakatakot mo na hindi mo kayang bitawan, bitawan mo na yan. Because alam mo sa puso mo na hindi na yan kailangan, hindi na yan swak sa buhay mo this time, panggulo lamang yan, pinapabigat ka lang yan. So learn to let go. Masyado ka daw guarded masyado. So paano daw papasok yung mga bagong bagay kung lahi kang nakayakap sa mga bagay na hindi na importante. So learn to let go, okay? The 4 of Pentacles, you have the 3 of Swords. Yes, mapanakit na. Sabi rito, paano ka mag-move on kung yakap-yakap mo pa rin yung mga bagay na rason kung bakit ka nasasaktan. Pwedeng relasyon ito, kaibigan, pangarap, broken dreams, o mga bagay na talaga namang toxic na and you need to let go. Para daw pumasok na yung minamanifest mo, stop dwelling on something that is toxic at mabigat at mahirap. Kung talagang painful na, learn to leave them behind. Huwag ka nang umasa na magbabago pa yan. Para may bago nang pumasok for you. Learn to really tell yourself, enough is enough. I need to move on. I need to relieve myself from the pain and choose something that is valuable at karapat-dapat mo makuha. You deserve more. You deserve better, Taurus. Okay? Wow. Taurus po, manifestation dusts po para sa inyong lahat. After watching this video, yung manifestation mo, masasolve na, makukuha mo na, at yung problems mo, okay na yan. Okay? So, saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching Gandulo, Taurus. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.